Hello mga kaigo, welcome po sa ating YouTube channel na Criminology Talks. Mga kaigo, sa video na ito, sasagutin po natin yung mga katanungan doon po sa comment section ng iba't ibang videos natin. So, pinili muna natin yung mga tanong na sa tingin ko naku-curious sila kung ano ang Bachelor of Science in Criminology, kung anong mga do's and don'ts at mga dapat nilang tandaan. Okay, so unahin natin yung tanong galing kay Arkin Jimenez. So shout out sa'yo, Arkin Jimenez. So ito po yung tanong niya. Sir, pag ba nakatapos ka ng high school, pwede ka na mag-apply ng criminology? Yan. So mga kaigo, unang-una po, hindi po ina-applyan ang criminology. Kasi yung word kasi na-apply, ibig sabihin, ang ina-apply mo, trabaho. So hindi po trabaho ang criminology. Ito po ay isang kurso na papag-aralan mo na ine-enrollan mo. Okay? Maybe ano yung word na nagamit niya. Pero ang sagot po natin sa'yo, Jimenez, is ang una pong requirements para makapag-enroll ka ng Bachelor of Science in Criminology ay makatapos ka po ng senior high school. Tama ka po. Specifically, senior high school kasi may junior high school, may senior high school. So pag graduate mo ng senior high school, yun na, pwede ka na pong mag-enroll ng criminology kung yan talaga ang pipiliin mo. Susunod na tanong galing po kay Villesa. So shout out sa'yo, Villesa. Ito pang tanong. Tanong lang po, ano po passing grade for incoming criminology? Okay, so ganito ang pagsagot natin yan depende po sa school na papasukan mo bilang criminology student. Kasi may mga school po na may entrance exam. So, ibig sabihin, pag pinasa mo yung entrance exam, pwede ka na pong mag-enroll sa school na yan at pwede mo na po kunin yung Bachelor of Science in Criminology. Yung ibang school naman, on the other hand, wala pong entrance exam. So, ibig sabihin, punta ka lang doon, mag-submit ka lang ng requirements, makaka-enroll ka na. Yung meron namang ibang school, accordingly, may nakakausap kasi natin na ang wala silang entrance exam, ang basihan nila para tanggapin ang senior high school graduate na yan ay yung GWA niya nung senior high school. Ito yung general weighted average. So, base sa nakausap natin mga kaigo, may mga nire-require po na dapat 85% ang GWA nila. Okay? So, sa tanong mo na ano ang passing grade for incoming criminology, so punta ka na lang po doon sa school ninyo kung ano po ang policy nila. Meron entrance exam, merong wala, or merong specific GWA na hinihingi para maka-enroll ka for Bachelor of Science in Criminology. Okay? Susunod na tanong ay Michelle Solomon. So, shout out sa iyo, Michelle Solomon. Ano po ba ang subject ng mga incoming first year yan? Okay? So, ganito rin po. Depende rin po sa school yan, mga kaigo. So, meron kasing tinatawag na curriculum. Ito yung mga kasali dito yung subject from first year to fourth year. So, iba-iba po yan kada school. Kasi halimbawa, ang school na ito, merong mga ganitong subject, iba naman po yan sa school. Iba-iba po yan. Pero I'm sure mga kaigo, ang majority ng subject ninyo is mga general education subjects or yung mas kilala sa minor subjects. And I'm sure din na first sem pa lang ng first year ninyo is meron na kayong subject na Introduction to Criminology. So I'm sure kasi lahat po ng nakita natin na curriculum ng schools offering Bachelor of Science in Criminology, first year pa lang meron ng Introduction to Criminology. Okay? So, ang sagot dyan, depende po yan. Okay? Pero I'm sure, majority ng subject mo, minor subject, tulad ng purposive communication or mathematics and the likes. So, next po is off-grid living province. So, shout out sa'yo, off-grid living province. May age limit po ba? Yan. Ito kasi si age grid living province, nag-comment po doon sa videos natin, ano yung tips para sa incoming first year. So, maganda rin po yan sa mga incoming first year. Tignan nyo na lang sa ating video section. Okay? So, may age limit po ba ang Bachelor of Science? Diretsahan ko na po nasasagutin yan. Wala pong nakalagay sa RA 11131 na age limit ng mag-enroll ng Bachelor of Science in Criminology. Ang meron lang pong age limit mga kaigo is yung a-applyan mo after mo mag-graduate. Tulad ng PNP na hanggang 30 lang. Ganon din sa BGMP, BFP, and other law enforcement agencies. Okay? So, yan po ang sagot. Galing kay Marlouie Altarejos. So, shout out sa iyo, Marlouie Altarejos. Sir, pwede po ba mag-crim kahit may tattoo? Kasi po incoming first year college po ako. Yan. So, good choice ang pinili mong course. Okay. Ngayon mga kaigo, depende rin po sa school. Puro tayo depende. Kasi mga kaigo, sinasabi ko na depende kasi
bawat school na nag-offer ng Bachelor of Science in Criminology, may kanya-kanya pong tinatawag na academic policies, admission policies, basta policies na ina-apply sa school nila. Iba-iba po yan kada school. Okay? May mga iba pong school na pinagbabawal ang may tattoo. Karamihan ng mga school na okay lang. Kasi dito sa amin, sa school namin, meron po kaming naging estudyante na may tattoo. Pero hidden tattoo yan. I think yung mga ibang school sa pinagbabawal yung kitang-kita na tattoo. Pero depende, sabi ko nga, depende sa school. You just tanungin nyo na lang po sa kanila. Okay? Ngayon, nag-apply ng PNP, nag-apply ng police, pinaano po yun, pinaalis, pinaplansya daw. Ewan ko anong proseso yun, basta pinaalis, ayun, police na ngayon. Pero may tattoo, nung nag-aaral siya. Okay? So, generally, hindi naman bawal yan, pero bawal po doon sa ina-applyan mo. Which is PNP, bawal talaga po ang may tattoo pag nag-apply ka, BFP and others. Next, tanong natin mga kaigo, sir, bawal po doon may peklat sa kamay. Yan, kay Nicole Sio. So, shout out sa'yo, Nicole. So, ganito rin po ang sagot natin yan. Hindi po bawal ang may peklat. Unlike po dun sa tattoo na baka ipagbawal ng ibang school o bawal talaga sa pag-apply sa PNP. Kung peklat, pag sinabi kating peklat, sugat yan dati, di ba? So, wala namang problema dun. So, matatanggap ka sa BS Criminology, even the PNP, kahit may peklat. Next kay Jessa Bangayan, sir, requirement po ba ang height? Yan. So, again mga kaigo, wala pong nakalagay na kung mag-e-enroll ka sa BS Criminology sa RA 11131, yung bagong batas ng Criminology, wala pong age requirement, height requirement, weight requirement, etc. Ang meron lang pong requirement na mga ganyan, yung AWE na tinatawag, yung age, height, weight, and educational attainment, meron lang po yan sa PNP na applyan mo, BFP, BGMP, even PDEA, and other law enforcement agencies. Pero sa BS Criminology, hindi naman bawal. Pero mga kaigo, depende rin. Ang puro tayo depende. Depende rin po sa school na nag-offer yan. Kasi may mga alam po tayo ng school na nag-apply na ng height requirement. Kasi ang basis nila mga kaigo, mag-apply din lamang sa tri-bureaus tulad ng PNP. College pa lamang, i-require na natin ang height requirements. Okay? So, tanungin nyo na lang po sa school na pag-enrollan ninyo kung meron silang height requirements for BS Criminology. Okay? So, yan mga kaigo, yan po yung mga iilan na tanong pagdating po sa BS Criminology. Okay? So, kung may tanong pa kayo, especially po sa mga incoming criminology, incoming first year criminology students, pwede po kayo magtanong dyan sa baba. Nire-replyan po naman natin yan. Kasi nagpa-pop up naman yan sa cellphone natin. Kahit nire-replyan po natin yan sa comment section, gumagawa pa rin tayo ng mga video para may paliwanag po ng mabuti kung ano yung tanong ninyo. Okay? So, yun lang mga kaigo.